Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nasa Senate building sa Pasay pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa na isinailalim sa protective custody ng Senado. Doon siya nagpalipas ng magdamag matapos ang tangkang pagsisilbi sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla, nagpasalamat si de la Rosa sa mga sumusuporta sa kanya. Sinabi rin ni de la Rosa na haharapin niya ang arrest warrant mula sa ICC basta idaan niya ito sa tamang proseso. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni De La Rosa na hindi siya umalis ng Pilipinas sa 6 na buwang hindi siya pumasok sa Senado. Gagawin din daw niya ang lahat ng posibleng legal na hakbang para hindi siya madala sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa maikling panayam naman sa Senado kaninang umaga, nanawagan si De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana alagaan mo ang bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. You're our president. You're our president. It is your moral obligation, not only your constitutional mandate na protektahan ang bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. Lalo-lalo na alam mo na wala silang jurisdiction. Sa Korte ng Pilipinas lang daw handang sumunod ang kampo ni Senador Bato de la Rosa ayon sa kanyang abogado. Yun ang aming gusto. Yun ang aming stand always na ipadaan muna. Kasi meron na tayong extradition laws. If you have studied our pleadings, we actually politely argued that extradition laws, extradition procedure promulgated by the Supreme Court should be followed by analogy. Ayon kay Attorney Israelito Torion, mayroon din daw proseso sa bansa na dapat sundin. Sa ngayon, sa Senado raw mananatili ang senador. Pinaplansya pa raw nila ang mga plano at iba pang usapin. Inilabas ng Senado ang CCTV footage ng paghabol kay Senador Bato de la Rosa ng mga taga-NBI sa loob mismo ng Senado kahapon. Gate ni de la Rosa, harassment yon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sir, tinahanap na po ninyo. Sumusweldo. Hindi kayo papakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, tinara ko naman yung guys. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan ang NBI. It's a crime. This is the worst government. Galit na galit ang itsura ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagpakita na sa Senado matapos mag-absent ng halos 6 na buwan. Tinara ko dito sa baba ng mga NBI. Hindi pasok. Sako ko ang dito. I don't know. Anong gusto nila? Sir, bakit tubuan? Nag-istiga kami doon sa baba. Sa hagdan. Duguan ang 2 daliri ng senador. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang sergeant at arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Gusto ni De La Rosa na paalisin ang mga tauhan ng NBI at si dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado. Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. Sabi ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, paaalisin ng NBI agents maliban sa mga umano'y ng haras kay Senator Bato para makwestiyon. Suportado ni Senator Tito Soto ang hiling ni Senator Bato. Ipinaalala naman ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga karapatan habang nasa loob ng Senado. Mr. President,
the arrest cannot be executed inside the Senate, and the senator can seek judicial remedies while under Senate custody. Habang nakasuspende ang sesyon, sinuri ng mga senador ang kuha ng CCTV kung saan kita ang pagdating ni Senator Bato. Ipinapanood din ito sa plenaryo. Kita ang pagtakbo ng senador sa hallway kasama ang staff habang hinahabol ng NBI agents. Nasubsub pa siya paakyat ng hagdan. Pagpasok niya sa pinto, nakipaghatakan sa pinto ang mga taong gustong makapasok. Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. Kalaunan, inaprubahan ang mosyong ilagay sa Senate Protective Custody si De La Rosa. Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito eh. Nadala na sa kotse ng NBI eh. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa nasa Metro Manila lang siya bago pumunta sa Senado. Nasa kalikasan daw siya nitong mga nakaraang buwan. Pero hindi niya sinagot kung nasa Davao siya. Papasok na raw siya sa Senado mula ngayon. Hindi raw muna niya iniisip ang sabpina na inihain sa kanya ng PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings noong panahon na City Director siya ng Davao Police. Mga staff ng senador ang humarap sa mga taga-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group para isilbi ang sabpina kay De La Rosa. Pinahaharap siya sa Huwebes, May 14 at kung hindi ay pwede siyang ipakontempt. Pero hindi nila pinirmahan ang sabpina dahil wala raw utos si Bato. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA News. Si Senador Alan Peter Cayetano ang bagong Senate President matapos mapatalsik si Senador Tito Soto. 8 po sa mga senador na dating kasamahan ni Alan Cayetano sa minorya ang bumoto pabor sa kanya. Yan ay sina Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, Bongo, Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta. Pati 4 na dating sumuporta kay Soto na sina Senador Loren Legarda, Mark at Camille Villar at Tia Cayetano. Ibinoto rin ni Soto si Alan Peter Cayetano bilang tradisyon sa Senado na hindi ibinoboto ang sarili. 8 kaalyado ni Soto sa dating majority ang bumoto muli sa kanya. Sila ay sina Senador Ping Lacson, Sherwin Gatchalian, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Rafi at Erwin Tulfo at Lito Lapid. Gayon din si Cayetano bilang tradisyon sa Senado na hindi ibinoboto ang sarili. Nag-abstain naman sina Senador J.V. Ejercito at Migs Zubiri. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may 47 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Rollback na 9 pesos and 57 centavos naman sa kada litro ng diesel. At 13 pesos and 30 centavos na bawas presyo rin sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ang sitwasyon sa Middle East. Na-endorso na pero hindi pa formal na natatransmit sa Senado ang Articles of Impeachment ay kay House Secretary General Cheloy Garafil ngayong pong umaga. 257 ang pumabor na ma-impeach si VP Duterte, higit sa kinakailangang 1/3 ng mga kongresista. Ang naging botohan sa plenaryo sa Balitang Hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa ikalawang pagkakataon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Sobra sa kailangang 106 na kongresista ang bumoto pabor sa committee report ng House Committee on Justice, pati na sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa bise. 257 ang bumotong yes, 25 ang no at 9 ang nag-abstain. Idinaan sa roll call ang pagboto o isa-isang tinawag ang mga kongresista at inilista ang kanilang mga boto. Nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin.
to Vice President Sara, see you in the impeachment court. This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she's the first one to reveal the massive flood control corruption. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. My vote is no. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. Nagpadala naman ng manifestation kay House Secretary General Attorney Cheloy Garafil si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para ipahayag ang kanyang no vote. Wala pang 10 minuto mula na magsimula ang sesyon ng Kamara ay lumabas na siya ng plenaryo. Gayun din sina Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold James Duterte. Sir, is this walking out? Huh? Yes. Sa tingin mo, saan tayo papunta? Where are you walking out? Yeah, I'm walking inside the car now. Why? Why are you leaving before the session ends? Huh? Why are you leaving before the session ends? Sir. Nakataas na. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately No left? comment. Na. What will be your susunod na ano po? Mga susunod na hakbang po? Mag-lunch. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ng chair ng komite na si Representative Jervy Luistro na kailangan magpaliwanag ni Vice President Duterte sa taong bayan. May numero ba tayo, Mr. Speaker? Distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Giit pa ni Luistro, ang articles of impeachment ay nakaangkla sa mga ebidensya. Kasama rito ang certification mula sa Philippine Statistics Authority na walang birth, death at marriage certificates ang ilang tumanggap ng confidential funds. Notices of disallowance ng Commission on Audit at transaction reports galing sa Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. Bukod sa mga alegasyong pinansyal na kailangan daw sagutin, hindi rin daw pwedeng ipagsawalang bahala ang umano'y banta nito sa Pangulo. Kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. Matapos ma-impeach sa Kamara, formal nang inendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa bise. Ang defense team ng bise, sinabing handa silang depensahan ang pangalawang Pangulo sa Senado na tatayong impeachment court, bagamat may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema. Nasa mga nag-aakusa raw ang obligasyong patunayan ang kanilang mga paratang nang naaayon sa konstitusyon at rules of evidence. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.
Nagbigay ng komento si Vice President Sara Duterte kaugnay sa tangkang pag-aresto ng mga taga-NBI kay Senator Bato de la Rosa sa Senado kahapon sa bisa ng ICC arrest warrant. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Ipinunto ng bise na dapat dumaan sa lokal na korte ng Pilipinas sa mga arrest warrant mula sa banyagang korte. Si De La Rosa ay may arrest warrant mula sa ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang si De La Rosa sa itinuturo umanong co-perpetrator sa war on drugs ng Administrasyong Duterte kung saan siya nagsilbing PNP chief. May reaksyon din ng bise kaugnay sa pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan inihalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano na kilalang kalyado ng pamilya Duterte. Itinanggi ni Cayetano na may kinalaman sa impeachment ng bise ang pagpapalit ng liderato. Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. Tuesday latest mga mare at pare. Kasunod ng kanyang successful portrayal bilang sangretera, ready na ulit sa panibagong misyon si GMA Prime Gem Bianca Umali. Si Bianca ang napiling magbigay buhay at boses sa title character ng GMA Pictures animated film na Ella Arcangel. Isa itong adaptation ng Pinoy horror fantasy comic series tungkol sa batang mababarang na si Ella. Aminado ang aktres na na-challenge siya sa bagong role at kung papaano magiging isa ang boses at emosyon sa kilos ng illustration. Chika ni Bianca isang mahalagang kontribusyon ng Ella Arcangel sa Filipino literature. Lalo na't ang kwento ng film ay sumasalamin sa makabagong kaugalian, social issues at ilang makalumang kwento na makapagbibigay aral pa rin sa viewers. Sobrang dami kong na-discover sa sarili ko. I guess it's really more being able to discover yung weaknesses and strengths ko as an artist. Sobrang ganda ng material. I'm excited to bring life and to bring voice into her life. Humina bilang low-pressure area ang dating bagyong Kaloy. Namata niya ng pag-asa mahigit 400 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. Wala nang epekto sa lagay ng ating panahon ang LPA. Mainit at malinsangang panahon muli ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Posible pa rin ang mga panandaliang ulan o local thunderstorms sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Babala ng pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Tugigaraw, Cagayan ngayong Martes. 44 degrees Celsius naman sa Itiaga, Isabela, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at sa Borongan, Eastern Samar. 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at sa 8 pang lugar. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong araw sa Pasay City at sa 12 pang lugar. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index dito sa Quezon City at 15 iba pang lugar. 40 degrees Celsius sa Bayumbong, Nueva Vizcaya at sa 13 iba pang lugar sa bansa. May panibagong sama ng panahon ang namuo sa Pacific Ocean. Mahigit 1,000 kilometro ang layo niyan silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at maging isang bagyo, sabi ng Pag-asa. Samantala, kaugnay sa ICC warrant of arrest kay Senador Ronald Bato de la Rosa para po sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin po natin si Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative ng E. J. K. Victims. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga, Connie. Opo. Ano na po ang mangyayari ngayong hindi pa formal na naisilbi po itong ICC arrest warrant kay Senator Ronald De La Rosa? Mahalaga pong masilbi po ito, kasi ito po ay panawagan po ng mga biktima. Gusto po talaga nila ng hustisya laban po sa nangyaring war on drugs. Kaya sana po ay maisilbi po ito ng mga government authorities po natin. Paano ho ba makakaapekto sa pagsisilbi ng ICC arrest warrant ngayong nasa protective custody na nga po ng Senado si Senador Bato de la Rosa? Alam niyo po ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs, sana po wag maging safe haven ang Senado po para sa isang taong may ICC arrest warrant. Sana po ay respetuhin din po ng Senado ang batas po natin, lalo na po ang RA 9851 na ng Senado. Sabi po sa RA 9851, kung meron pong investigasyon ng isang criminal tribunal, ay pwede pong i-arrest at i-surrender po yung taong ito sa international tribunal pong yun. Okay, at maituturing hubang obstruction of justice ang pagkanlong ng Senado kay Senador De La Rosa sa inyo pong opinion? Well, pwede po yung yan pong nangyayari po. Ngunit, ito pong po at pati po ng mga biktima na sana po talagang iharap po ng Senado si Senator Bato de la Rosa sa proseso po ng ICC para po talagang marinig po nila ng mga proseso ng hustisya at katotohanan. Okay, at kung November 6 pa ng 2025 po inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 itong warrant kay laban po kay Senator De La Rosa, ang tanong ho ng ilan, bakit ho kahapon lamang ito na itakda na arestuhin, umaapila ho sa Korte Suprema ngayon si Senador De La Rosa, kaugnay po rin ho dito sa paglalabas ng temporary restraining order or yung preliminary injunction para hadlangan pa nga po itong pag-aresto sa kanya at pagpapaharap sa isang foreign tribunal. Ano po ba ang assessment po ninyo tungkol dyan? Yun din po ang katanungan ng mga biktima. Bakit po ngayon lang po? Halos mga 6 na buwan po ang nakalipas, bakit po hindi po inaresto si Senator Bato de la Rosa? Kaya tanong din po yan ng mga biktima. Pero itong pag-aakyat nga ho niya sa Supreme Court, kanya po mga abogado, sinasabi niya, hindi talaga nila haharapin yung foreign court, kundi dito muna daw dapat sa ating bansa. Ano ho ba ang nakikita niyo dyan na magiging pagpapatagal ho ba ito sa kaso o maaari ho ba talaga itong isupersede itong ICC court arrest warrant na ito? Una po, mali pong sabihin na foreign court pong ICC. Hindi po siya foreign court. Hindi po siya korte ng isang bansa po. Ito po ay International Criminal Court na tinatagpo ng mga bansa. Kagaya po ng Pilipinas, naging parte po tayo ng Rome Statute, naging parte din po tayo ng pag-draft po ng Rome Statute at bumoto po ang Senado natin noong 2011 na maging parte po tayo ng Rome Statute. Kasama na po dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya dapat po respetuhin po natin ang international law. Yun din po ang sinasabi natin sa West Philippine Sea. At sana po ito po ang dinggin na argumento po ng ating Supreme Court. Okay, ano ho ba ang tsansa na madala kaya si Senator De La Rosa sa The Hague, gaya po ni dating Pangulong Duterte sa inyo pong palagay, lalo na't marami ho siyang sinasabi na kailangan all legal remedies ay mabigay muna sa kanya dito po sa ating bansa? Well, dalawa pong dapat magtugma. Una po, sana po maisip po ng Senado na siya na rin po ang nagpasa ng RA 9851, siya na rin po ang pumasok sa Rome Statute. Yan po yung resibo, sana po dinggin na rin ng Senado yung hinaing po ng mga biktima para po sa katotohanan at hustisya at huwag pong gawing safe haven ang Senado po para po sa isang taong may ICC arrest warrant. At ikalawa po, sana po ang ating mga government law enforcement agencies ay ipatupad po talaga nila without fear, without favor, yung pong ICC arrest warrant. Alinsunod na rin po sa obligasyon natin under international law. Marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming impormasyon at inyo pong oras. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Yan po naman si Attorney Gilbert Andres, ang Common Legal Representative ng EJK Victims.
3 empleyado at 1 bata ang sugatan sa sunog sa bodega ng mga alcohol at cleaning products sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Binalutan na nagangalit na apoy at makapal na usok ang warehouse na ito sa Barangay Kaligayahan, Quezon City pasado alas 10 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya sa loob lang ng mahigit 30 minuto, itinaas na sa ika-4 na alarma ang sunog. Nasa 63 fire trucks ang rumisponde. Kinilangan gumamit ng breathing aparato sa mga bumbero na pumasok sa loob. Tumambad sa kanila ang mga nasusunog na produkto. Maghahating gabi na po ay ganito pa rin kalaki yung apoy na sinusubukang apulahin ng mga bumbero dito sa warehouse na ito. Ilang mga bumbero po nakita natin pumesto na doon sa taas ng firewall para malapit na makapagbuga ng tubig. At sa laki po ng sunog sa warehouse na ito, ay nakita natin bumigay na itong bubong ng establishmento. Tinupok din ng apoy ang 2 nakaparadang delivery van. Mag-alauna na madaling araw tuluyang naapula ang sunog. Ayon sa Quezon City Fire District, laman ng warehouse sa mga alcohol at cleaning products. Ang ating ginawa sa operation, gumamit tayo ng chemical, yung foam, AFFF, para mas mabilis natin makontain yung sunog. Ang isang maganda naman dito ay mataas yung kanilang firewall at dahil sa firewall na yan, wala nang ibang nadamay pa na bahay o iba pang establishmento. Sugatan ng 3 stay-in na empleyado at 1 bata na nasa loob ng warehouse na mangyari ang sunog. Mabilis yung paglaki ng sunog kaya habang sila ay palabas na, nagtamo sila ng iba't ibang sugat. Pero sila naman ay nadala kaagad sa ospital at na nagpapagaling na ngayon. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa kisame ng warehouse. Hindi pa rin masabi ang kabuang halaga ng pinsala. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam sa media ang pamunuan ng warehouse. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang senior citizen matapos masunog ang isang tubuhan sa Tanhay Negros Oriental. Batay sa investigasyon, sinilaban ng 72 taong gulang na biktima ang tuyong damo sa tubuhan. Ngunit umihip ng malakas ang hangin na naging dahilan kaya inaabot ng apoy ang mga tubo. Sinubukan ng biktima na apulahin ang apoy, ngunit natrap siya sa tubuhan at nasawi. Ayon sa arson investigator, aksidente ang nangyaring sunog. Huli ang isang lalaki matapos ireklamo ng pang-aabuso at pananakot sa isang babaeng menor de edad sa Tugigaraw, Cagayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang ugnayan ng dalawa online noong April 19. Nakumbinsi ng 17 anyos na lalaki ang biktima na makipag-video call at magpakita ng pribadong bahagi ng kanyang katawan. Hindi raw alam noon ng biktima na palihim na palang nire-record ng suspect ang tawag. Nadiskubre ng kaibigan ng biktima ang pangba-blackmail at agad itong inireport sa 911. Napag-alamang kinukulit ng lalaki ang biktima na kung hindi makipagkita ng personal ay ikakalat ang kanyang video online. Nahuli ang suspect sa entrapment operation ng mga otoridad sa barangay Cagay. Na-recover sa kanya ang cellphone na ginamit sa krimen. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa siyang makuhana ng pahayag at ang kaanak ng biktima. Kinumpirma ng International Criminal Court na galing sa kanila ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa na dinala sa Senado kahapon. Kinwestiyon naman ng ilang senador ang tangkang pag-aresto kay de la Rosa. Balitang hatid ni Ian Cruz. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. 2 taon matapos ang hamon na yan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagpunta si Trillanes sa Senado, bitbit ang anyay warrant of arrest ng ICC kay de la Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito. Nasa Senado si de la Rosa para dagdagan ang bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga taga-bagong mayorya ang ginawa ng mga taga-NBI kay de la Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms?
Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Iniutos ni Cayetano sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Kalaunan, nag-resign si Senate Sergeant at Arms Rene Samonte. Sa kopya ng ICC arrest warrant na nakuha ng GMA News, secret ex parte only available to the prosecution ang nakasulat sa unang pahina. May petsa itong November 6, 2025. Inisyo ito ng Pre-Trial Chamber 1. Batay sa dokumento, naniniwala ang chamber na kailangang arestuhin si De La Rosa para masigurong haharap siya sa korte at para hindi niya mahadlangan ng investigasyon. Nag-issue ang chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity of murder kaugnay sa drug war. At kung kailangan daw ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret, maaari itong ipagbigay alam sa mga estado at international organizations. Sabi ng kampo ni Trillanes na i-transmit na ito sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Tugod sa GMA News ng Executive Director nitong si retired Major General Romeo Prestoza, binavalidate pa nila ang impormasyon tungkol sa warrant at maglalabas ng pahayag kapag may kumpirmasyon sila mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, legal ang arrest warrant ng ICC at taliwas sa batas ang proteksyon ng Senado kay De La Rosa. Obstruction of justice yan kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. Kinontra ito ni Cayetano. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sasiguruduhin lang natin na may due process. Dumulog ang mga abogado ni De La Rosa sa Korte Suprema para sa immediate judicial protection at guidance sa legalidad at epekto ng umano'y ICC warrant. Muli rin silang umapila sa paglalabas ng temporary restraining order o preliminary injunction para hadlangan ang pag-aresto sa kanya at pagpapaharap sa isang foreign tribunal. Sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla, kinwestiyon ni De La Rosa ang dalang ICC arrest warrant ni Trillanes. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa dahig. Kinumpirma ng ICC na kanila nga ang arrest warrant na nila'y inilabas confidentially under seal ng Pre-Trial Chamber 1. Nasa proseso na raw sila ng pag-unseal nito. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. Nanawagan din si De La Rosa ng suporta sa mga kapwa niya graduate sa Philippine Military Academy. Sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. May kondisyong susundin ng Philippine National Police kaugnay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Malinaw na po yung instruction ni SILG sa ating GPNP na i-implement lamang po yung contingency plan kung sakasakali na may confirmed na ICC warrant. Opo. Basta ito ay papadaanin sa Interpol as through NCB o kaya NPCPC at may court order. Handa naman po ang PNP para i-implement po ito. Ang pahayag ng pambansang pulisya kasunod ng paglabas ng ICC warrant laban sa senador kahapon. Kahapon, matatandang inisyuhan ng supina ng PNP CIDG si De La Rosa kaugnay po sa kanilang investigasyon sa mga umano'y extrajudicial killing sa Davao Region. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo
na deemed served na ang subpoena kahit hindi yon pinirmahan ng kanyang staff. Batay sa subpoena sa Huwebes, ipatatawag sa CIDG ang senador. On life support, ganyan inilarawan ni US President Donald Trump ang ceasefire nila ng Iran. Kasunod yan ang hindi pa rin na nila pagkakasundo sa ilang usapin. Kabilang sa mga hiling ng Iran sa kanilang counterparts ang pagpapatigil sa lahat ng gyera, kabilang ang pag-atake sa Lebanon, compensation o kabayaran sa pinsala ng gyera at pag-aalis sa US naval blockade. Gate ni Trump ni hindi niya tinapos basahin ang ipinadala ng Iran. Buwelta naman ng Foreign Minister ng Iran, lihitimo ang kanilang demand. April 7 nang umira ng ceasefire sa gyera ng simula noong February 28. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinayagan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ni Attorney Nicholas Kaufman na magbitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Trial Chamber 3, pinayagan nila ito dahil kagustuhan ito ng dating Pangulo. Nagkasundo na ang akusado at ang bago niyang abogado. At handa raw humarap ang bagong abogado ni Duterte sa unang status conference sa May 27. Nauna nang sinabi ni Kaufman na nakakontrata lamang siya ng 1 taon o hanggang sa katapusan ng confirmation of charges hearing. Ayon kay Kaufman, ang anak ng dating Pangulo na si Veronica at kanyang inang si Hanilat Avancenia ang pumili sa bagong abogado. Samantala, iginiit ni dating Senador Antonio Trillanes IV na bawal ang inaprubahan ng Senado na protective custody para kay Senador Bato de la Rosa. Bawal po yun. Yung ginawa po ni Alan Cayetano, nasa saligang batas natin, na ang hindi lang pwede arestuhin ay yung may kaso ng 6 years or below. Ito po, crimes against humanity, life imprisonment po ang hatol dito. Kaya hindi pwede yon. Sa panayam sa unang balita sa unang hirit, sinabi ng dating senador ng pagtakbo ni De La Rosa kahapon, evading arrest o pagtakas sa pag-aresto. Tinalakay rin niya ang pagkaka-aresto niya noong 2018 matapos ipawalang bisa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnesty sa kasong rebelyon. Anya, sumama pa rin siya kahit may session ang Senado noon. Ang hawak din daw niyang warrant laban kay De La Rosa galing sa NBI at ipinakita lang niya sa media. Hiling niya kay Interior Secretary John Vic Remulla tiyaking hindi makakalabas ng Senado si De La Rosa. Kailangan pantayan ito ni Secretary Remulla, yung pinagmamalaki niyang dragnet, ito na. Kailangan hindi yan makalabas. Kasi maraming butas yung opisina ng Senado. Pero definitely mananagot po itong si Bato de la Rosa. Kasunod ng mga pangyayari sa Senado kahapon, nagtipon-tipon sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Bilang suporta nila kay Senador De La Rosa at pagkondena sa tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI. Bukod po sa pagsigaw ng kanilang panawagan, ilang aktibidad din ang isinagawa ng grupo roon sa nakalipas na magdamag. Bumuo naman ang barikada ang mga pulis para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Patay ang isang magama matapos pagsasaksakin habang natutulog sa kanilang bahay sa barangay Iniagan sa Naga, Cebu. Sa investigasyon ng pulisya, may nakaaway sa inuman sa piyesta ang panganay na anak ng pamilya. Nagpunta raw ang kaaway sa kanilang bahay pero hindi naabutan doon ang kanyang hinahanap. Kaya napagbalingan ng pamilya at pinagsasaksak. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang sugatang ina. Nahuli naman kalaunan ng tumakas na suspect na napagalamang kapitbahay ng mga biktima. Na-recover sa kanya ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Ayon sa suspect, gusto niyang humingi ng tawad sa pamilya dahil sa kanyang nagawa. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Nahuli kamang tila pag-exhibition ng isang motorcycle rider na naka-t-shirt na may tatak na Special Force. Nakunan niyan sa kahaba ng South Coastal Road sa Talisay, Cebu nitong Biyernes ng umaga. Napansin naman kasi ng video uploader ang pagewang-gewang na pagmamaneho ng nasabing rider kaya sinundan niya ito. Hanggang sa may sandaling tumayo ang rider sa kanyang motor, niyugyug niya ito at nag-no hands pa. Paalala sa mga motorcycle rider, peligroso ang anumang kahalintulad na paandar. Huwag niyo pong gagayahin. Hinihingan pa ng pahayag ang Land Transportation Office tungkol dito.
May Interpol red notice na para sa negosyanteng si Atong Ang, dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Palalakasin daw ng mga otoridad ang mga hakbang para mahanap ang tatlong wanted. Si Atong ang mga may kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention dahil sa pagkawala ng ilang sabungero. Dati nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Akusado naman si Bantag sa pagkamatay ni June Villamor, ang umano'y middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Dati na ring itinanggi ni Bantag ang akusasyon. Si Dumlao naman ang akusadong utak sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Korean na si Ji Ik-ju noong 2016. Binaliktad ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay Dumlao noong July 2024. Kapag nasa Interpol red notice ang isang tao, pwedeng hilingin ng isang bansa sa law enforcement units ng ibang bansa na hanapin at pansamantalang arestuhin. Humingi sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Bato de la Rosa ng proteksyon laban sa posibleng pag-aresto sa senador sa gitna po ng inilabas na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, habang nagkakagulo nga sa Senado kahapon matapos magpakita sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng 6 na buwan si Senador Ronald Bato de la Rosa ay naghain ang kanyang mga abogado ng urgent manifestation with omnibus motion dito sa Korte Suprema. Nananawagan ang legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion na maglabas ang Korte Suprema ng agarang proteksyon laban sa posibleng pag-aresto, pag-detain at pag-turnover sa kanya sa gitna ng inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sa pahayag ng The Law Firm of Torion and Partners, inihain nila ang isang urgent manifestation with omnibus motion sa Supreme Court en banc sa ilalim para hilingin ang agarang judicial protection para kay De La Rosa. Ayon sa kampo ni De La Rosa, may umano'y coordinated 3-layered enforcement strategy ang gobyerno laban sa senador kaugnay ng mga ulat tungkol sa posibleng ICC arrest warrant kahit wala naman daw warrant na inilabas ang anumang hukuman sa Pilipinas. Tinukoy sa pahayag ang pagbuo umano ng isang 10,000-man task force ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang pagpapadala ng CIDG ng subpoena kay De La Rosa para humarap sa Camp Crame sa May 14, 2026 at ang posibilidad ng pagpapatupad ng isang ICC warrant at Interpol red notice. Iginiit ng kampo ni De La Rosa na hindi maaaring ipalit ang mga ito sa isang warrant na inilabas ng hukuman ng Pilipinas na may sariling pagtataya ng probable cause alinsunod sa 1987 Constitution. Tinawag din ng abogado ni De La Rosa na void on its face ang CIDG subpoena. Binanggit nila ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pa umano personal na naimbestigahan sa De La Rosa bago ang May 2026 sa kabila ng matagal ng mga paratang ukol sa extrajudicial killings. Dahil dito naniniwala ang kampo ni De La Rosa na ginagamit lamang ang subpoena bilang surrogate arrest mechanism o paraan para mapaharap siya sa Camp Crame habang naghihintay ng posibleng international warrant o notice. Iginiit din ni Torion na depektibo ang subpoena dahil inuobliga nito si De La Rosa na personal na humarap at magbigay ng sworn statement o affidavit kahit wala umanong valid Philippine judicial warrant at walang malinaw na batayan ng isang lehitimo at tiyak na investigasyon sa loob ng bansa. Kaugnay nito, hiniling muli ng kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema ang agaran ngang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO at writ of preliminary injunction para ipagbawal ang anumang pag-aresto, pag-detain, kaya nga nabanggit natin, o pag-turnover, paglilipat o pagsuko kay De La Rosa nang walang warrant mula sa hukuman dito sa bansa. Hiniling din nila ang paglalabas ng writ of prohibition laban sa pagpapatupad ng CIDG subpoena at ang paglilinaw ng Korte Suprema sa limitasyon ng pakikipagtulungan ng ehekutibo sa mga dayuhan o international criminal processes. Nanawagan ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema na kumilos agad habang may panahon pa umano para sa epektibong judicial review. Connie, base naman sa impormasyon na kuha natin mula sa ating source mula rito sa Korte Suprema, kahit na naka-writing break ang kataas-taasang hukuman, ay magsasagawa sila ng special on-bank session bukas
para talakayin nga ang mosyong ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Korte Suprema. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Nasunugan ang mahigit 200 pamilya sa Barangay 23C sa Davao City. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa magkakadikit na mga bahay na pawang gawa sa light materials. Ayon sa Bureau of Fire Protection Davao, mahigit 150 bahay ang naabo sa sunog. Agad nagsagawa ang city at barangay officials ng tagging at validation sa mga evacuee. Patuloy silang inaabutan ng pagkain at iba pang tulong. Nagbigay ng panayam si Senator Bato de la Rosa sa media. Ito ay matapos niyang magpalipas ng gabi sa Senado kasunod ng tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI sa bisa ng ICC arrest warrant. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, naka-short at t-shirt nga lang kanina si Senador Bato de la Rosa nang makausap natin kaninang umaga kung saan nga siya nagpalipas na magdamag sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada. Yan ay matapos siyang hindi na lumabas ng gusali kasunod ng tangkang pagsilbi ng taga-NBI ng ICC warrant laban sa kanya. Sa ngayon daw ay gagawin niya ang lahat ng legal remedy habang business as usual. Gagampanan daw niya ang kanyang tungkulin bilang isang senador. Sa tanong kung siya ba ay apprehensive na baka arestuhin siya anytime, ipinapasa Diyos na lang daw niya ito. Survival mode din daw ang nangyari sa kanya kahapon bagamat naiintindihan naman daw niya ang ginawa ng NBI. Nakapanayam siya ng media nang saglit siyang lumabas ng kwarto kanina. Galing siya sa opisina ni Senator Jinggoy nang sinabi nga natin, Rafi, kung saan siya nagpalipas ng magdamag. Umapila siya, Rafi, kay Pangulong Bongbong Marcos. Bilang Pangulo, sabi ni Bato, obligasyon daw nito at hindi lang mandato na protektahan ang bawat Pilipino. Lalong-lalo na at alam naman daw nila na wala silang jurisdiction. Mag-isip-isip rin daw ang Pangulo, baka darating daw yung araw na malagay din ang Pangulo sa kanyang sitwasyon o sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tanong kung sa tingin niya ay may kinalaman ang Pangulo sa nangyari, hindi raw niya alam. Whether may hand o wala ang Pangulo, umaapila pa rin daw siya dito na sana wag naman daw siyang isuko sa ICC. Hindi raw ito ang tamang oras para magkawatak-watak. At alam mo, Rafi, just few minutes before tayo umere, ay muling nagbigay ng panayam itong si Senator Bato. Nakabarong na siya actually at ang sabi nga niya sa atin ay anytime ay dadalo nga siya, gagampanan niya ang kanyang tungkulin at umaasa siya na sana ay tuparin nitong NBI ang kanilang ipinangako kahapon na walang mangyayaring aresto habang siya ay nandito. Muli naman niyang iginiit, Rafi, na handa naman daw siyang panagutan kung ano man daw ang reklamo sa kanya basta dito sa Pilipinas. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Siksik sa aksyon ng World TV premiere ng GMA Prime series na The Master Cutter na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes. Sa pilot episode, tila may preview na ang viewers sa trabaho ni Atoy played by Dingdong bilang isang undercover agent. Napanood din sa pilot episode si Kapuso Ultimate Heartthrob Miguel Tan Felix bilang si Galo Villarreal na nagpahanga ng viewers sa kanyang stunts. Sa kanyang IG, honored si Miguel na makatrabaho ang kanyang Kuya Dong at maging parte ng series. Si Dong naman, pinuri si Miguel sa kanyang husay sa series at pati na ang kanyang dedikasyon bilang isang aktor. Masaya rin daw si Dong na nakasama sina John Vic de Guzman, Mark Newman at Seb Pajarillo na napanood din kagabi sa series. Napanood din sa series si Elaine, played by Max Collins. Ang ilang cast members at production staff ng series dumalo sa pilot episode watch party nila. Na-witness ng inyong Mare kung papaano sila humanga sa bawat eksena sa episode. Abangan pa ang mga susunod na mangyayari sa The Master Cutter sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras habang 9:45 PM naman dito sa GTV. Umpisa pa lang yan, magiging mas interesting pa talaga ang kwento ng The Master Cutter. Kahit ako talaga sobrang nakaka-excite. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.